So ito mga banateros, pakinggan natin at panoorin natin tong paglaglag or pagsupalpal ni Toby Tiangco mapatungkol dito kay kay Auntie Claire. Oo. Talagang nilalaglag niya na yung bataan ni Marcos Jr. Aba, bakit kaya So siyempre bago natin to simulan, wag niyo kalimutan na i-like and share itong video na to para mapanood pa po ng iba pa natin mga kababayan. At eto Senator Marcoleta versus Garin. Walang power ang Dole ba? Or sinupalpal ni Senator Marcoleta itong at tinawag na bulag ang gobyerno. Matindi to Talagang masyadong ginagalingan ni Senator Marcoleta kaya ka pinag-iinitan palagi. So siyempre ito, para lubos nyo pong maunawaan, ito po at ating panoorin. Yung pinaka-short term nila na target, yung sasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung narrative na yan ay comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. And then paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan So, paano hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi walang katawa yan Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. Dito po sa nakalipas, kabilang po kayo sa mga petitioner, laban po sa impeachment, laban kay Vice President Sara Duterte, At nakakuha po kayo ng paborableng desisyon. Ngayon, meron na naman pong impeachment proceeding na nagaganap dyan po sa Kamara. Sa mga available po ng mga information, sa mga pagdinig po nila na ginagawa, meron pang mga nabanggit na magkaroon ng mini trial, tapos meron pang mga pahayag na kailangan pang based daw sa kanilang rules, kailangan na mismong ang respondent ang maglalabas po ng ebidensya na siya ay inosente dun sa mga akusasyon laban sa kanya. Nakikita niyo po ba na tumutugma or merong paglabag doon sa desisyon na paborable po sa inyo ng mga petitioner dati dito po sa ginagawa ngayon ng Kamara? Yes, Anmar, thank you for that question. Talagang when I read the decision of the case Torion versus House of Representatives at saka yung Duterte versus House of Representatives, malinaw talaga na ang sabi ng Supreme Court ay hindi talaga entirely political process ang impeachment. It must be governed by the strict adherence to our constitutional processes. So, talagang as of now, makita mo talaga ang violation ng constitutional rights ng respondent. Number one, yung violation ng Equal Protection Clause. No one shall be denied the equal protection of the law.
Now, what is the sauce for the ghost is the sauce for the gander. Ngayon, sa case ni President Marcos, it was dismissed lacking in form and in substance kasi walang ultimate facts. So, walang ebidensya. Yan ang kanilang yardstick. But in the case of Vice President Sara Duterte, walang ultimate facts, lahat ng allegations lang, walang ebidensya, and yet they found sufficiency in substance. Diyan pa lang, meron ng violation. Pangalawa, nakita ko, diyan sa nawala na yung presumption of innocence. One who accuses has the burden to prove of his accusation. Normal yan eh. Yung onus probandi, nandoon yan sa nag-akusa. Ngayon, ang ginawa nila, ang inaakusahan, ngayon na siya na ang parang may responsibility, mayroong obligation to prove her or his innocence, which is not consistent to the principle of fair play at sa presumption of innocence. May narinig naman ako na yung defense team ni Vice President Sara Duterte cannot cross-examine the witnesses of the prosecution at saka yung mga complainants. Violation na ng due process. Lahat ng mga rights under the Constitution na sabi ng Supreme Court must be observed ay talagang they are ignoring it, they are denying it to the Vice President. Pero ang masakit dito, Admar, while other parliaments in other countries or lawmaking bodies na doon are busy finding solutions to this crisis brought about by the war of US versus Iran, our House of Representatives and the Senate are busy decimating and destroying Vice President Sara Duterte. Ano ba ito? We are supposed to have a House of Representatives who will look at the welfare of the people na at this time are facing grave economic crisis. And yet, while hindi na priority yan, they are prioritizing a very politically motivated partisan na agenda. And lahat ng gagawin nila, even violating, trampling down rights of the respondent enshrined in the Constitution. So, talagang nakakasuka talaga ito. Very, very hindi man lang disappointing, but talagang condemning to the highest degree. Admar. Opo. And mayroong mga paunang, lalo na yung udang liderato po ng Kamara, nababanggit at pinapangalandakan nila na yung mga representative doon, kumbaga automatic na nagiging tinig or boses ng taong bayan. So kapag mayroon daw inihain dyan, automatic daw na sila nagre-represent sa taong bayan po, attorney. Paano naman po ma-differentiate sa tingin nyo po kung sila ba ay sumusunod sa tinig, well, sa kanila mag-uumpisa no, yung impeachment sa pagpapanagot po sa mga tiwaling opisyal. Pero paano naman po malalaman kung ang ito pong ginagawa nila ay boses or sila talaga ay nagre-represent sa kanilang mga constituents at hindi sa personal na interest po, attorney? Malinaw yan, Admar. Malinaw yan sa sikat ng araw. They are not basing their stance from the pulse or yung sentiments ng kanilang mga constituents. Ang kanilang motivation ay personal interest at saka yung personal preservation kasi alam nila na
they have committed sins. They have committed betrayal to the Filipino people, to their constituents, kasi karamihan sa kanila ay they enjoyed the loot na nangyari sa ating kabanang bayan. They are the recipients. Alam naman talaga yan, balitang-balita yan eh. Karamihan sa kanila ay recipients of the malita. So, they are afraid na the moment Sara becomes president, they will be talagang held accountable. So, at this time, it's no longer about the voice of the people, it's all about their survival as not only as a leader, but survival sa kanilang kaso na harapin the moment Sara Duterte becomes president. Opo. Kasi they committed sins against the Filipino people. Kaugnay po nito, attorney, na pag-uusapan natin, nakikita nyo po ba na hindi talaga lubusang uusad po or nakikita nila na pahirapan ang pag-usad nitong impeachment? Kaya ang gagawin na lang nila, lulubos-lubosin nila yung panahon, nababanggit nga nila na meron daw silang mini trial, no? Na gagawin dyan po sa Kamara is para either maisulong yung kanilang sariling interes, hindi talaga for accountability kasi nabanggit nyo nga parang hindi patas yung treatment sa mga impeachment laban kay Marcos Jr. at dito po kay VP Sara. Doon na lang nila ibubuhos for the purpose na magkaroon ng masira ang pangalan ng pangalawang Pangulo po, attorney? Actually, Almar, ang kanilang pinaka-ultimate objective na ma-convict si VP Sara doon sa Senate, which at this time is an uphill climb. But yung pinaka-short term nila na target, yung sasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung mga narrative na yan ay comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So, kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off, and then paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan eh. So, paano hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi walang katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. So, pangatlo, yung confidential funds. Meron bang ebidensya na nagsabi na ang funds ay landed into the pockets of the Vice President? Kahit nga, assuming merong discrepancy sa paggamit ng funds, the ultimate penalty of this allowance is restitution. So, paano yan maging impeachable offense? Ang ginagawa lang nila ngayon is to, as I said,
to destroy, to blacken, and to demonize the Vice President dyan sa political landscape na baka sakali na because of that masisira siya, just like what they did, just like what the tormentors of the former Vice President Jojo Binay, paano siya sinisiraan. Pero I don't think so that it will work. Lalo ngayon na ang mga tao ay, in fact, people are no longer watching kung ano nangyari diyan sa diyan sa house, kasi ang mga tao ngayon ay talagang fighting for survival. Imagine, Admar, paano yung simple middle class lang na tao, yung mga monthly income earners, karamihan diyan, may mga sasakyan. How can they cope with the skyrocketing price of oil na unanticipated? Yan ang worry natin, yan ang concern. Pangalawa, yung presyo ng mga bilihin. Alam mo, I'm not an economist, but if the price of oil increases, may domino effect yan. Lahat, everything is affected. Lahat mag-increase. Yan ang inatupag, yan ang problema na inatupag ng mga taong bayan ngayon. Siguro sa mga ultra-rich, like mga congressmen dyan, they cannot feel it kasi wala sa kanila yung kahit pa mag-full tank everyday sila. Kasi centavos na yan sa kanila, daming pera nila. Lalo na ngayon, may mga incentives pa siguro sila. So, ito ang talagang masakit dahil they are not doing their job, pero sige, gawin nila yan, but I don't think so that mag-epekto yan sa pagkasira ni Vice President. Baka lalo pang aangat yung rating ng Vice President kung gagawin nila yan, na talagang walang basihan, pang-aapi. Filipinos do not like to be do not like oppressors, kasi ito sa psyche natin yan, Almar, because we've been under the Spanish regime of 300 years. Americans, we have been slave. Nandyan sa ating psyche yan yung talagang api tayo, kaya nga we root for the underdog. Hindi na nakita yan. Kaya nga, how would they realize na yung ginagawa nila ay talagang magbabaklas yan sa kanila? May nasiyahan yung mga kasama nila. They are happy. Nakita natin sa Facebook, yung mga keyboard warriors sila ay masaya dahil yung keyboard warriors, fake naman talaga yan. Pero if you listen to the sentiments on the ground, nako, tingnan mo yung how was the president received by yung mga repatriated na mga OFW sa airport. Hindi nga siya pinapansin. I don't know when will they learn, when will they wake up from their slumber, saka yung kanilang paniniwala. Kasi they exist in echo chamber, Admar. Sila lang kasi ang nag-uusap-usap dyan eh. They are already detached from the realities. Detached na sila sa sentimento ng taong bayan. Opo. Dito po sa nakikita niyo pong mga puna sa kasalukuyang ginagawa po ng Kongreso sa impeachment versus VP Sara Duterte. Kayo po ba ay nakahanda o muli ba kayong magpapasaklolo sa Korte Suprema po? Ukol nga po rito, attorney, sa hinaharap? I'm not yet coordinating with Attorney Torion kung kailanganin niya yung tulong ko, kung meron mang ihahain na petition. I am more than willing to lend my hand, my helping hand, just like what I did in the first impeachment complaint. Kung ano man, I am already signing up my involvement at saka yung aming law office kung kakailanganin man kasi sa grupo kami ni Atty. Torion. Alright.
Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Talagang, alam mo, wala tayong magagawa except to pray na itong pangyayari ngayon sa Middle East would not lead to a very unimaginable at saka yung destruction. To make it short, yung World War III, sana hindi mangyari yun. Sana, I don't know, everything ay hindi natin ma-fathom yung wisdom ng Diyos. Siguro, this will remind ourselves yung materialism natin. Kasi tingnan mo, kung magka-problema na, wala nang kwenta yung tingnan mo nangyari sa mga areas na yan. They are very rich. Yung mga Gulf states, yung Saudi Arabia, talagang up, ang daming mga mayayaman diyan, Dubai. Pero ngayon, yung kanilang material wealth ay wala ng kwenta. Tayo naman, dahan-dahan ang apektuhan. So, if this war will escalate further, this will bring about so much destruction, and we don't know how will this end. Unlike in the World War II na yung gera noon ay conventional lang, ngayon kung ang option ay doon na sa nuclear, nako, hindi natin we cannot imagine the disastrous effect that may be brought about by this nuclear option, which is very imminent. I hope this will end. I don't know how this is going to end. But as of this time, yung 48 hours na ultimatum ni Trump ay parang lumagpas naman. The Strait of Hormuz is still being closed, and only those friendly countries to Iran, yung mga ships that are the ones being allowed. That is what is being fed to us by the news. We don't know exactly kayo. I don't know. Minsan, kung di natin alalaman kung ano ba talaga totoo ngayon. Everything is being done through propaganda. So, the world is at the brink of a very disastrous situation. Disaster na hindi pa natin na-experiencehan in World War I and World War II. God forbid, sana hindi mangyari yan kasi if World War III comes, nobody is a winner. All of us are losers. Let us pray, Adbat. At saka yung bansa natin sana matapos itong politika. Dapat itong mga leaders natin will come to their senses na there is far greater concern na dapat tutukan nila itong welfare ng ating bansa. Dapat isantabi mo na ang politika. Pero ngayon, the opposite happens. Ito ang lalo nagpalala sa problema natin sa ating bansa. Our leaders are not focusing on the solutions that of the problems that is brought about by the Middle East crisis, but instead they are focusing on destroying, maligning, and demonizing Vice President Sara Duterte to the detriment of the Filipino people that they have sworn to serve and protect. Kinabahan doon sa sinabi niya. Parang sinasabi niya, maglabas ako ng ebidensya doon sa mga congressman. Eh di ba doon nga sa sona ng presidente, sinabi ng presidente, mahiya naman kayo. So, di ba? Ibig sabihin, meron silang alam na anomalya. Ngayon parang sinasabi ni Yusek Claire, ang ibig ba niya sabihin, wala silang mahanap na ebidensya doon sa mga sinabihan nila ng mahiya naman kayo? Eh mas nakakakaba naman yata yon. Based on her statement, mukhang yun ang lumalabas, no? Pangalawa, doon sa nakarang administrasyon,
imbestigahan, wala naman akong problema sa accountability, di ba? Sinasabi ko nga, everyone has to be accountable but based on the same standards, di ba? Yun lang naman sinasabi ko eh. Alin mismo dun yung sinasabi kong fake news because yung sinasabi kong tingin ko, papanagutin niya lahat, that is an opinion, di ba? So, kung hindi siya pabor sa opinion na yon, hindi naman ibig sabihin fake yon, di ba? So, sabi ko nga, let us just agree to disagree kasi mas importante sa akin dalawang bagay, no? Finailan ko na ng resolution to. Number one, mas importante sa akin, nag-file ako ng resolution na, hanapin ko lang yung resolution ha, para mabasa ko ng buti. Okay, dalawang resolution ang final ko, di ba? Okay, doon sa sinasabi niya kumakampi ako kay VP Sara, hindi ako kumakampi. In fact, nag-file ako ng resolution 894 at sinasabi ko na bilisan na yung pagresolba dito sa impeachment case ni VP Sara, na ituloy-tuloy yung hearing during the break, which is the same doon sa gusto ni speaker, ni majority leader at ni minority leader na ituloy-tuloy. Ang akin naman lang, bilisan na yung pagresolba. Total, sabi naman 'di ba ng Committee on Justice, sapat na yung ebidensya. Marami silang ebidensya. So kung marami na silang ebidensya na hawak at sapat na yung ebidensya nila para ma-impeach, bakit pa pagtatagalin, 'di ba? Maglabas na sila ng committee report at pagbotohan na namin pagbalik as soon as we get back to Congress. Kaya ako naman gusto gawin yan is because may crisis tayong kinakaharap sa taas ng presyo ng langis. That's why I filed House Bill 8715, yung Fuel Crisis Relief Act of 2026, di ba? So, yan. So, yan ang mas importante sa akin. Nagulat lang ako, hindi ko alam kung tama yung pagka-quote. May nag-reporter na nagsabi sa akin, nasabi daw ni Yuse Claire, wala pa tayo sa crisis. Parang hindi ko naman yan talaga. Hindi ko matanggap yun, na wala pa tayo sa crisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So, paano namang wala tayo sa crisis? Dapat lahat ng opisyal nagtatrabaho para mapanagot yung corrupt. So kung kailangan mapanagot ni VP Sara yung corrupt, syempre naman, di ba? Dapat naman lahat mapanagot yung corruption na nalalaman mo. Dapat isiwalat mo yan para mapanagot kung sino ang dapat mapanagot. Di ba? So wala akong problema dun sa statement na yun. I have not talked to her. Ganito ha, ilagay natin sa tamang konteksto ha. Ang sabi ko noon, kung yung mga hindi pa napapanagot ngayon sa flood control projects ay hindi mapapanagot hanggang sa pagtapos ng termino ng Presidente Marcos, siyempre, ayaw nila maging presidente si Sara kasi si Sara, for very obvious reasons, hindi nila maaareglo, di ba? So ano naman yung hindi totoo doon sa sinabi ko? I said that is an opinion, di ba? That is an opinion. So sabi ko, opinion ko yon. So kung tinatanong mo ako kung may nakausap ako, siya hindi ko nakakausap. Kampo niya, mga abogado niya, di ko nakakausap. So wala akong nakakausap sa kanila. Yes. Okay, ang konteksto ulit nun, sabi ko, may mga nag-i-impeach na out of principles, di ba? Akbayan, Makabayan, grupo ni Kiko D. Yan, wala naman silang mga flood control issues, no? Pero sa likod nun, may mga nagtatago talaga na gusto lang nila maiwasan yung accountability, di ba?
Okay. Tingnan natin yung sinabi ni Presidente BBM na mahiya naman kayo, di ba? Agree naman lahat na ang sinasabihan nun, yung mga nahandoon sa sa loob ng SONA nung panahon na yon, di ba? So, ibig sabihin, meron talagang dapat din makasuhan na mga kasamahan namin. Di ba sila mga rin na nagsabi, hindi naman ako yung nagsabi na may big fish na makukulong, di ba? Na ang unang binigay na deadline yata noon was December 15. So, alam rin nila na dapat may managot doon sa mga kasamahan namin. Alam nga naman na umamin sila, di ba? Why will they admit? I think the more important thing is wag natin ilihis kailan ba talaga may makukulong na big fish. Yun ang tanong diyan di ba? Bakit walang nakukulong na big fish? At syempre, Rosalie, yung big fish na yon, lagay natin ha, yung mga big fish na yon, gusto ba nila maging presidente si Sara o hindi? That is very simple, di ba? Kung sa ngayon, hindi pa sila napapanagot, at sa tingin nila, hindi sila mapapanagot hanggang matapos yung termino, no? At ma-escape nila yung accountability, gusto ba nila na maupo si VP Sara o hindi, no? So, I just hope, okay, ganito na lang. I just hope, pagkatapos ko sagutin tong issue na to, anyway, may impeachment naman, pabayaan na natin yung impeachment na gawin yung trabaho nila at pagbotohan natin. Kasi ako, mas gusto ko na tugunan yung mga problemang hinaharap natin dahil sa oil crisis. Parang ganun yung sabi nila eh. I don't know the exact word that they said, pero it seems may mga hawak silang ebidensya. 'Di ba? Parang ganun ang intindi ko eh. I mean, correct me if I'm wrong, no? So, ang sinasabi ko lang, kung may mga hawak na silang ebidensya at malalakas yung ebidensya, ilabas na para mapabilis na to. I mean, even before the crisis, di ba sinasabi ko na any impeachment proceedings, any, kaya ganun din yung, including yung kay BBM, any impeachment proceedings, nawawala yung kumpiyansa ng mga namumuhunan, di ba? So, ang akin lang, wag natin patagalin to, bilisan na lang natin. Yun lang ang akin. Hindi, sa akin nga base yan doon sa akin, isa lang. There is no other consideration. Isa lang ang consideration ko, magiging base doon sa ebidensya na ilalabas nila kung may ebidensya ba or wala. Yun ang main consideration doon sa aking boto. Para lang matapos to, sa akin lang, okay, may proseso na. Sabi ko nga, accountability is for everyone, di ba? So, sa akin, kung may ebidensya na, then ilabas na yung mga ebidensya, ituloy na yung mga hearings, which I think itutuloy na, may 4 na schedule yata. So, maganda yon. So, baka naman pagdating namin sa pag-resume sa May 4, baka pwede nang pagbotohan. Because, again, I will be consistent with my previous stand na ang impeachment, kahit anong klaseng impeachment, nakakababa yan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan. And it is not an issue we need at this time. Di ba? So, mas lalong mapabilis natin, mas mabuti, at mag-concentrate na tayo doon sa issue ng crisis. Mas nababahala ako kaysa doon sa mga komentaryo niya na sinabi sa akin, mas gusto kong mag-react at mas nababahala ako doon sa sinabi niya, kung tama yung sabi sa akin ng isang reporter na sinabi niya, wala pa tayo sa crisis. Kasi parang ang pananaw ko talagang nasa crisis na tayo at dapat gumawa ng paraan para maibsan yung epekto sa ating mga kababayan. So, yun lang. Sa akin, ang panawagan ko is
kung ano pa yung mga, because doon sa bill na final ko, okay, doon sa bill na final ko, kasama doon sa Fuel Crisis Act of 2026, binibigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na siguraduhin na reasonable at justified yung mga increases, no? So, ibig sabihin, pwede nilang kontrolin yung presyo pag hindi na reasonable at hindi justified. Anong presyo? Presyo ng fuel products, presyo ng pagkain, presyo ng presyo ng utilities, kuryente, tubig, internet. So, number 1 yan. Number 2, di ba nagkakaroon ng pagtatalo ngayon tungkol doon sa fare increase, di ba? So dito, may kapangyarihan yung gobyerno, both national and local government, na makipag-partner o sila na lang ang umupa ng mga jeep, tricycle, TNVS, para gobyerno na ang sasalo doon sa dagdag na gastos at hindi na i-charge sa mga sasakay dahil libre sakay na to. So yun yung ibang mga panukala ko, no? At madami pang ibang panukala dito para maibsan yung epekto doon sa ating mga kababayan, no? So, yan, kung merong mga bagay na ganon, sana tumawag sila ng special session para matugunan. Pero ang problema, if Yusek Claire says wala pa tayo sa crisis, parang ang hirap naman ng sitwasyon natin. The next performance will start momentarily.